Ang tagal ko nang nagtitiis sa katamaran niya. Kampante naman ako na hindi siya magloloko. Madamot siya pag meron siya, pero pag meron ako, halos simutin niya ako. I am 30, married for 6 years. Pareho kami ng asawa ko na may anak sa una naming partner bago kami magpakasal. Dalawa yung anak niya at isa naman ang sa akin. Pero nalaman ko lang na may anak siya nung araw na namanhikan sila ng mga kapatid niya sa amin. Ganun pa man, tinanggap ko pa rin at tinuloy namin ang kasal. Year 2021, tumira sa amin yung mga anak niya. Pumayag ako na kahit na yung anak ko ay naiwan sa mga magulang ko at hindi kami pinapatahimik ng ex niya. Year 2021, kinuha din ng ex niya yung bunso para tag-isang obligasyon daw sila. At lumipas ang 2 taon ay nag-resign ang asawa ko sa work niya. So ang ending ako ng lahat. Bills, food sa araw-araw, baon ng mga anak niya, halos lahat. On the same year na nag-resign ang asawa ko sa trabaho, same year din na nabaliw na naman yung ex niya at kinuha yung natitirang anak nila sa amin. Wala naman atang trabaho kaya ang gusto kanya yung mga bata para may sustento. Hindi ako madamot na tao. Pag meron ako, nagbibigay ako. Ang kaso, halos mag 2 years nang walang work yung asawa ko. Kada hihingi ang mga anak niya ay inaasa niya na sa akin. Napapagod na rin ako sa dami ng bayarin at senior na rin yung mga parents ko. Sagot kong lahat ang maintenance ng parents ko since wala naman akong kapatid. At meron din akong isang anak sa una na wala namang tatay na nagsusustento. Gusto ko nang makipaghiwalay sa asawa ko kasi wala rin naman kaming anak. At lagi niyang sinasabi na wala naman daw siyang anak sa akin kaya wala daw siyang obligasyon sa akin. Kaya ba't pa siya magtatrabaho? Nung pinapaalis ko na siya, ayaw naman niyang umalis kesyo wala siyang titirhan. At ito nga ang pasukan eh, sinabi ko sa kanya na baka pwedeng ihatid yung anak ko sa school. Since bago yung school at nagulat ako sa sinabi niya na, ba't ako ang maghahatid dyan? Ako ba yung tatay niyan? Doon na ako sumabog at nawalan na ako ng gana at binala ko siya sa Facebook. Sa lahat ng social account na pati yung number niya ay nakablock sa akin. Pati mga anak at ex niya binala ko para hindi nila ako tawagan or manghingi pa sila. Ang tagal ko nang nagtitiis sa katamaran niya at kampante naman ako na hindi siya magloloko. At never din namang naging issue yon. Pero bakit hindi niya kayang itrato yung anak ko tulad ng pakikisama ko sa mga anak niya? Ayokong masira yung marriage namin pero wala na akong peace of mind. Madamot siya pag meron siyang konti at pag ako yung meron gusto niyang simutin ako. Gusto ko lang sanang humingi ng advice na tama bang makipaghiwalay ako. Sana'y mabasa nyo. Letter sender, Chell. Sobrang kapal naman ng mukha ng ex niya at ng asawa mo. Baka naman Mima, pinagplanuhan ka pakasalan para gatasan. Eh kahit ako ibablock ko siyang buwisit siya eh. Imagine 2 years siyang palamunin na may obligasyon pang 2 anak pero hindi maisip magtrabaho. Eh ano daw bang plano niya? Magpakargo sa'yo hanggang mautas? Ipatimbang yung itlog pag kinakailangan. Maglimlim maghapon at i-check kung mapipisa ganon. Nasatisfy mo ako dun sa ginawa mo. Ang sarap basahin na binalak mong lahat. Ang kapal niya dun sa part na kung makasumbat kung anak niya, no? Eh samantalang nasusustentuhan mo yung mga anak niya kahit hindi mo inire. Diyos ko, saan nakuha ng kakapalan ng mukha? Literal na batugan. Mahirap komprontahin yung mga ganyang klase ng lalaki. Kasi mangangatwiran lang yan ng mangangatwiran. Huwag mo nang kausapin at hayaan mo siyang dumiskarte sa buhay niya. Pag nagutom yan, kakayod yan ng kanya. At kung hindi naman hayaan mo siyang mautas ng dilat. Diyos ko, Mima, akala ko sa libro lang si Juan Tamad. Eh, nasa iyo naman pala.